Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pag-ayos ng struktura ng pamahalaan, paglaban sa kriminalidad at peace and reconciliation, pangunahing plataporma ni Duterte. Marojas tinanggap na ang pagkatalo kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa presidential race. Tensyon sa Muntinlupa City humupa na matapos iproklama ang nanalong alkalde. Honorarium ng mga guro na tumayo bilang Board of Election Inspector ngayong halalan, sinigurado na makukuha agad ayon sa DepEd. Johnny Villanueva nagwagi sa Best of 5 toss coin laban kay Jim Valerio para sa pagiging mayor ng Bocaue, Bulacan. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-10 sa buwan ng Mayo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Sa ayos sa struktura ng pamahalaan, paglaban sa kriminalidad at ang peace and reconciliation sa mga rebeldeng grupo ang mga plataporma ng nangunguna na presidential candidate ngayon na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Joey Domingo. National Healing and Unity ang panawagan ni Presidential and Davao City Mayor Rodrigo Duterte na ngayon ay patuloy na nangunguna sa presidential polls. Tatlong pangunahing plataporma ni Duterte ang inihayag ni PDP Laban spokesperson Peter Lavinia. Una rito ay ang pagpapatigil ng kriminalidad. First executive order is stop all. Stop. The word is stop. Executive order number 1. Stop. One word. Distributed to all government employees. Pagsisikapan rin ni Duterte na makuha ang national consensus para sa 24/7 na paglaban sa droga at kriminalidad kung saan kailangan ang partisipasyon ng publiko. Ikalawa ay ang pag-shift sa isang parliamentary federal form of government kung saan kinakailangan ng Constitutional Convention o CONCON. Ngunit ang pag-elect ng mga delegado ng CONCON ay gagawin sa isang demokratikong paraan. Sa loob ng 2 taon, isasailalim sa isang national study ang lahat ng proposals ukol sa federalismo. Ilalahad ito sa ating mga kababayan at pagbobotohan sa pamamagitan ng isang plebisito. Ikatlo ang pagkakaroon ng kasunduang pangkapayapaan sa mga rebelde upang matuldukan ang mga internal conflict sa bansa. Bukod sa tatlong ito, sinabi ni Lavinia na isa sa aayusin ng alkalde ay relationship nito sa mga bansang Singapore, US at Australia. Matatanda ang sinunog ni Duterte ang bandila ng Singapore noong binitay ang ating kababayang si Flor Contemplacion. Pagtutuunan din ito ng pansin ng China disputes sa West Philippine Sea at mga issue ng island grabbings and robbings. Whether they believe it or not, that part there is our economic zone. Exclusive economic zone. Nais rin ni Duterte na mapalago ang ekonomiya ng bansa. And we have to make sure that the goods and services, yung ating yung trade imbalance natin, kasi we are importing a lot and the export are not really doing well. In the sense that it is not enough to stop the gap between our trade imbalance. Plano rin itong magbigay ayuda sa mga magsasaka sa pamamagitan ng financing. Nagkomento naman si Duterte tungkol sa sinabi ni Pangulong Benigno Aquino III na siya'y magdadala ng terror sa bansa at isa siyang dictator in the making. Si Presidente, no?
Sir, do you plan to boost? I've been mayor for Davao 22 years. Is there an inkling of I said I would be a dictator against the criminals and the government. Sigurado yan. Make that print very clear to them. Sa kabila ng mataas na lamang ay ayaw pa rin ng alkalde na angkinin ang pagkapanalo. I am not there until I am there. And that is when the last vote is counted and you are declared the winner. At this time, it will be presumptuous of me, or I might end up being preposterous. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Tinanggap na ni Liberal Party standard-bearer Mar Rojas ang kanyang pagkatalo kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Emosyonal ang mga supporter ni Liberal Party standard-bearer Mar Rojas nang pumasok siya sa headquarters ng partido sa Balay, Cubao, Quezon City. Kasama ni Rojas na umarap sa media ang kanyang anak at asawang si Corina Sanchez. Sa kanyang talumpati ngayong hapon, pinasalamatan ni Rojas ang lahat ng mga sumuporta sa kanya, lalo na sa panahon ng kampanya. Araw-araw kasama ko kayo na humarap sa lahat ng mga hamon. Alam ko na marami sa inyo stuck your necks out sa laban na ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi kayo bumitaw. Ayon kay Rojas, hindi pa naman dito natatapos ang laban ng partido. Ngayon, hindi pa tapos ang laban ni Lenny. Angat siya, lumalaban siya. Patuloy tayong magbantay, manalig at sumuporta. Siguraduhin natin na mabibilang ng tama ang kanyang boto. Dito inihayag ni Rojas ang kanyang pagtanggap sa kanyang pagkatalo kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa presidential race at nanawagan ng muling pagkakaisa. Simulan na natin ang pagbuo sa minamahal nating bansa. Galangin at tanggapin natin ang pasya ng ating mga kababayan. Ayon sa unofficial count ng COMELEC, malinaw na si Mayor Rodrigo Duterte ang magiging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Digong, I wish you success. Ang iyong tagumpay ay tagumpay ng ating sambayanan at ng ating bansa. Nag-iwan rin ng mensahe si Rojas sa kanyang mga supporter. This is not a time for tears. For our country, we have had a peaceful, successful transfer of power. It's not about me. It's not about anyone. It's about how we love our country and how we do all that we can for her. She's the only one who can. Maraming salamat po. Pinasalamatan naman ni Camarines Sur Representative Lenny Robredo ang lahat ng mga sumuporta sa kanya. Pinabulaanan rin ni Robredo ang dalawang kumakalat na balita na gagawin niyang pagbibitiw sa pwesto bilang VP kapag nanalong Pangulo si Duterte at ang umano'y Plan B ng Liberal Party na i-impeach si Duterte. Kaugnay nito, nanawagan ng pagkakaisa si Robredo at kalimutan ang nakaraang batikusan sa panahon ng kampanya. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide. Sino man ang mahalal na Pangulo ay handa. Ang Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP na makipagtulungan para sa kaayusan ng buong bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nakahanda ang pamunuan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na sundin at makipagtulungan sa magiging bagong Pangulo ng bansa. Ito'y kasunod na rin ang pangunguna ni Mayor Rodrigo Duterte sa partial at unofficial tally na ginagawa ng PPCRV. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, anuman ang ipag-uutos ng magiging bagong presidente ng bansa, bilang Chief Executive ay malugod itong susundin ng PNP at AFP basta't naaayon sa batas. We'll follow the law. We will respect the will of the people. Lagi naman pong handang makipagtulungan at magserbisyo ang inyong armed forces. Naniniwala kami na lahat po ng mga halal
ay manunumpa po sila. At ang saligang batas natin na nagiging batayan ng pamumuno ng Hindi naman naniniwala ang pamunuan ng PNP na magagamit ang ahensya sa mga extrajudicial killing upang labanan ang kriminalidad at droga sa bansa sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. He's a lawyer. He used to be a prosecutor. So I'd like to believe na he will, as president, walang ganung mangyayari. Sa halip ay kailangan nilang pagbutihin pa ang trabaho upang masolusyonan ang kriminalidad tulad ng pangako ni Mayor Duterte. Meron kaming methodology and sabi nga namin, we welcome all inputs, all suggestions kung paano pa namin mali-level up itong aming anti-crime models. Dagdag ng PNP, gagamitin pa rin nila ang one-time, big-time at Oplan Lambat Sibat na binuo ni Secretary Mar Rojas dahil naging epektibo naman ito sa paglaban sa krimen. Sa ngayon, apila ng PNP at AFP sa publiko, igalang sino man ang mananalong Pangulo dahil ito ang pinili ng sambayanan at upang matapos ng maayos ang buong proseso ng halalan sa bansa. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Naiproklama na si Jaime Fresnedi bilang nanalong mayor ng Muntinlupa City. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Proklamado na bilang mayor ng Muntinlupa City si Jaime Fresnedi ng Liberal Party. Tinalo ni Fresnedi sa pamamagitan ng 125,128 votes ang dating mayor na si Aldrin San Pedro na nakakuha naman ng 68,241 votes. Samantala sa kabila ng proklamasyon, nanatili pa rin sa harap ng City Hall ang iilang supporters ni dating Mayor San Pedro na nanindigan na dinaya ang resulta ng eleksyon. Yung picos namin na lagi nila pinapalitan, tapos yun lagi nasisira. Pinabayaran po talaga yung mga tao doon sa amin, namimilitan nga sa boto. Kasi may mga pamilya din ako na pinayaran nila, tagi 1,000 isang tao. Kaninang umaga, binomba ng tubig ang mga supporter ni San Pedro matapos barikadahan ng mga ito ang kalsada sa harap ng munisipyo ng Muntinlupa. Ilan sa mga supporter ni San Pedro ang nakipagtulakan sa mga pulis dahil sa insidente. Naantala ang pagdadala ng SD cards sa munisipyo mula sa mga polling precincts kaya't naisagawa ang canvassing alas 5 na ng umaga kanina. Ayon naman kay Board of Election Inspector Venny Gray ng Alabang, wala naman silang natanggap na reklamo ng dayaan mula sa mga poll watcher. Paliwanag naman ng chairman ng Board of Canvassers kung may reklamo sa panalo ni Fresnedi ay dapat na may magprotesta. Dapat mag-file sila ng protesta para magkaroon sila ng pagkakataon na mapatunayan na talagang nagkaroon ng pandaraya at may pakita nila kung saan sa mga presinto nagkaroon ng pandaraya. Samantala, nanindigan naman si Mayor Jaime Fresnedi na walang nangyaring dayaan sa halalan. Aniya kung marami siyang natanggap na boto, iyon ay dahil marami pa rin nagtitiwala sa serbisyong ibinibigay niya sa Muntinlupa City. Masasabi ko ng tuwiran na walang dayaan dito sa lungsod ng Muntinlupa. Walang na-report na sa particular na mga presinto, walang na-report sa COMELEC na nagkaroon ng mga untoward incident or dayaan dito sa Muntinlupa. Bukod kay Fresnedi, idineklara na ring panalo si Celso Diokno bilang Vice Mayor at si Rufy Biazon bilang Congressman ng Muntinlupa. Ang dalawa ay parehong tumakbo sa ilalim ng Liberal Party. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide. Alamin naman natin ang reaksyon ng mga netizen sa katatapos lang na eleksyon kasama si Thalia Javier. Magandang gabi sa inyo, Attorney Reg, Angela and Monica. Narito pa rin ako para ibigay sa inyong reaksyon ng ilan sa ating mga netizen. Sa ating Twitter account, ang sabi ng ating kasamang si Stacy T. Bagang, Mr. Rojas accepted defeat like a man. Something so many people can learn from. Kudos to @Mar Rojas. Ang ating kasamang si Patama, you're mayahabol at lalaban pa in this world full of nadaya na. #BBM4VP. Ang ating kasamang si Mark Ronwell, we don't need a motherly image, we need a nation builder. #BBM4VP.
ang ating kasangbahay na si Dan. She definitely inspired a lot of people. Congratulations at Leni Robredo. You will be our new Vice President. #Laban Leni. Ang ating kasamang si Hannah Malorca, Leni is not another Cory Aquino nor Liberal Party puppet. She's way more than that. Ayan, #Laban Leni. Ayan, ang ating kasamang si Gino Quillamor. Cheese concedes, probably told himself, lost this election sure, but I still go home to heart. You win in life, good sir. Ayan, ang ating Instagram account. Ayan, ang ating Facebook page. Punta natin ating Facebook. Ang sabi ng ating kasamang si Robert Uy, it's a good thing Marros is a man enough to accept defeat. He might not won the presidency, but he surely wins people's hearts for showcasing sportsmanship and a positive outlook for the administration ahead of us. Yan po ang ating reaksyon ng ating mga netizen po ngayong araw. Pero inaanya po kayo mga kasambahay na gamitin po ating official hashtag na #PaulWatch2016 UNCV para malaman po namin kung ano po ang inyong reaksyon hinggil po sa eleksyon ngayong taon na to. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. Magbabalik ang Ito ang Balita. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin naman natin ang mga pangyayari sa Visayas Region mula sa ating correspondent na si Lalaine Moreno live. Lalaine, go ahead. Yes, Atty. Reggie, maayong gabi ug sa tanang kasambahay nga nagatanaw sa atong PaulWatch 2016 UNTV special coverage. Narito tayo ngayon sa Plaza Independencia sa Cebu City upang ibigay sa ating mga manonood ang mga updates sa nagaganap na eleksyon dito sa Visayas Region. Una sa ating mga balita, 50% pa lamang ng mga munisipalidad sa probinsya ng Palawan ang nakapag-transmit ng election result dahil sa sari-saring technical problem. Mula sa Palawan, may report si Andy Pagayuna live. Yes, Andy, magandang gabi. Lalaine, pagkatapos nga ng ilang ulit na delay sa canvassing ng election results sa lalawigan ng Palawan, ay nasimula na ito kaninang pasado 1:00 ng hapon. Ngunit ayon sa Provincial Board of Canvassers, nasa 50% pa lamang ang nakapag-transmit mula sa 24 na munisipalidad sa lalawigan. Ito ay dahil sa sari-saring technical problem na nararanasan mula sa transmission pa lamang ng resulta mula sa mga vote count machine hanggang sa transmission ng election result sa municipal level. Karamihan nga sa mga ito ay naka-encounter ng problema sa signal kaya hindi agad nakapag-transmit. Samantalang ang tatlong isla naman ng Balabac, Dumaran at Dinapacan ay nakapaghatid na rin ng kanilang mga SD card sa Provincial Canvassing Office. Sa ngayon ay nasa 12 munisipalidad pa lamang ang nakapagpasa ng kanilang election result. Umaasa naman ang Provincial Board of Canvassers na hanggang ngayong gabi ay matatapos na ang transmission ng election result na natitira pa sa mga natitira pang mga bayan. At yan muna ang latest mula dito sa Puerto Princesa City. Andy Pagayona para sa PaulWatch 2016 UNTV Special Coverage. Maraming salamat, Andy Pagayona mula sa Palawan. Samantala, di pa makakapagproklama ang Commission on Elections ng Gobernador sa Cebu Province ngayong gabi dahil sa hindi pa kompletong transmission ng election results. Mula sa Cebu City, may report si Gladys May Tuabi live. Yes, magandang gabi, Gladys. Yes, maayong gabi. 3 bayan pa sa lalawigan ng Cebu ang hindi pa nakakapag-transmit ng kanilang election result hanggang sa mga oras na ito. Kaya naman hindi pa maipoproklama ngayong gabi ng Commission on Elections ang nanalong gobernador. Kabilang sa mga hindi pa nakakapag-transmit ng election result ang mga bayan ng Santander, Malabuyok at Cordova. Ayon sa Board of Canvassers dito sa lalawigan,
di pa nakapag-translate ng kanilang election result ang bayan ng Cordova dahil sa aberyang nangyari sa bayan kahapon. Walang naipadalang balota sa lugar kung kaya't mahigit 700 kababayan natin ang hindi nakaboto. Kanina ay nakapagpadala na doon ng mga balota, ngunit dahil nasa 300 pa lamang ang nakaboto, ay hindi pa rin makakapag-translate ang mga ito dahil kinakailangang hintayin pang makaboto ang nasa 400 iba pa. Di pa rin nakapag-transmit ang bayan ng Santander at Malabuyok dahil nagkaproblema ang kanilang consolidation and canvassing system. Nangungunang kandidato sa pagkagobernador dito sa lalawigan ng Cebu, si incumbent Governor Hilario Davide III, na sinundan ng katunggali nito ni si Winston Garcia. Samantala, ipoproklama na ng COMELEC ngayong gabi si incumbent Vice Governor Agnes Magpale bilang nanalong vice-gobernador dahil di na umano ito mauungusan ng kalaban itong si Nerissa Sun Ruiz kahit na dito pa mapunta ang natitirang mga boto mula sa 3 bayan na di pa nakakapag-transmit. Yan muna ang ating update mula rito sa Cebu. Gladys Tuwabi para sa Polwatch 2016 UNTV Special Coverage. Maraming salamat, Gladys Tuwabi mula sa Cebu City. Nagsasagawa ngayon ng vigil sa Plaza Sugbo sa harap ng City Hall ang mga taga-suporta ni Cebu City Michael Rama upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa naging resulta ng eleksyon dito sa syudad. Ayon kay Mayor Rama, hindi dapat na iproklama ang kalaban nitong si Tommy Osmeña bilang nagwaging alkalde ng syudad ngayong halalan. Ito ay dahil sa kanya dapat umano napunta ang mga boto nito sa ilang barangay. Hindi makapaniwala si Rama na matatalo siya sa mga lugar na baluarte niya tulad ng Basak, San Nicolas, Pardo at Guadalupe. Kaya naman nananawagan ng alkalde ng isang prayer rally na nagsimula kaninang alas 5 ng hapon. Samantala, dinumina ng Liberal Party ang halalan sa local level sa Roa City sa Capiz. Mula sa Roa City, may report si Vincent Arboleda live. Yes, Vincent. Yes, Mayong Gabi Lane. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang matapos ang canvassing ng mga election results sa Roa City. Bunsod nito, isinagawa naman ng City Board of Canvassers o CBOC ang proclamation of winners para sa mga local elections ng Roa City kaninang alauna ng hapon. Nagkaroon ng failure of transmission ang ilang mga polling precincts dito sa Roa City kagabi, kaya naman kaninang alas 9:30 na nag-resume ng canvassing ang CBOC sa SP Session Hall. Dito isinagawa ang manual transmission of the election results ng mga polling precincts na nagkaroon ng failed transmissions. Wala namang nangyaring problema sa isinagawang manual transmission kung kaya't agad na natapos ang vote canvassing sa lungsod. Dito dinumina ng Liberal Party ang halalan sa local level dito sa Roa City. Sa pagka-mayor, panalo si re-electionist Mayor Angel Alan Silino na nakakuha ng 38,946 votes. Panalo rin bilang Vice Mayor si Councilor Erwin Sikad na may 54,754 votes. Pasok naman sa sangguniang panlalawigan ng mga Liberal Party candidates na sina Powell Del Rosario, Inday Pina Ignacio, Doc Cesar Yap, James Matthew Viterbo, Nene Jennifer Anisco, Lyndon Lim, Albert Gregory Potato, Junsum Kad Julius Abela, at Cora Baldos Tiangco. At yan muna ang latest live mula rito sa Roa City, Vincent Arboleda para sa UNTV News, Polwatch Special Coverage. Maraming salamat, Vincent Arboleda. At yan ang ating mga balitang nakalap sa oras na ito dito sa Visayas Region. Mula dito sa Plaza Independencia sa Cebu City, Lalaine Moreno para sa Polwatch 2016 UNTV Special Coverage. Maraming salamat, Lalaine Moreno mula sa Cebu City. Samantala, hindi pa rin pumapasok sa transparency server ang mahigit sa 4 na milyong boto ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV. Mula sa PPCRV Command Center, ito ang balita ni John Nano live. John, go ahead. Magandang gabi sa iyo, Angela. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kasambahay. Hinihintay pa rin nga sa ngayon ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting na ma-transmit sa transparency server ang mahigit sa 4 na milyong boto na magmumula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Gayon din yung mula doon sa overseas absentee voting. Nangunguna
Una ang overseas absentee voting sa may pinakamaraming boto na hindi pa na itatransmit sa transparency server na umaabot sa mahigit 1 milyon. Sinusundan naman ito ng ARMM na may mahigit sa 600,000 boto. Pinakamababa naman ang bilang ng mga boto na hindi na itatransmit sa National Capital Region na umaabot na lamang sa mahigit 71,000. Sa kabuuan nga ay nasa 4,855,154 votes pa rin ang inaabangan ng PPCRB na pumasok sa transparency server as of 4 p.m. kanina. Ayon nga dito kay Ana de Villa-Singson, ang director ng PPCRB Command Center, batay nga sa kanilang natanggap na ulat, isa sa mga dahilan ng delay ay ang pagkabigungan nitong mga BI na maihatid kaagad sa local COMELEC office yung mga SD card. Dahil nga, Angela, nagkakaroon nga, batay nga dun sa report na nakarating sa kanila, ay nagkakaroon nga ng hirap sa pagbiyahe patungo doon sa mga bayan, especially lalo na doon sa mga talagang malalayong mga lugar. Nahihirapan sila magbiyahe dahil kinakailangan pang sumakay ng bangka at ang nakarating nga sa kanilang report, like kahapon, ay malalaki yung alon kaya hindi agad na ibabiyahe yung mga SD card. Ano, Angela? Samantala, Angela, bigyan naman natin ng update itong partial unofficial count na ginagawa dito sa PPCRB Command Center. Sa mga oras nga na ito, so ang huli nilang ulat na naka-flash dito sa kanilang monitoring screen as of 4:30 p.m. Angela, mula dun sa 92,509 na mga clustered precincts dito sa bansa, plus yung 1,767 na mga overseas absentee voting. Sa mga oras na ito, Angela, nasa 87,367 o katumbas yan ng 92.67% na yung mga data na pumapasok dito sa transparency server. At gusto lang namang nating bigyan ng update itong bilang kung saan nga ba may pinakamarami at pinakamababang nakuhang boto itong ating presidential at vice presidential candidates. So unahin natin itong sa presidential candidate, itong si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Pinakamarami siyang nakuhang boto sa National Capital Region na umaabot sa 14%. Sinusundan naman yan ng 12% na nakuha naman niya sa Calabarzon Region, habang pinakamababa naman ang kanyang botong nakuha sa Region 5 o sa Bicol Region. Ang LP bet naman na si Mar Rojas, pinakamarami ang kanyang nakuhang boto o katumbas yan ng 12% sa Region 6 o sa Western Visayas Region. Sinusundan niya ng 10% mula sa Region 4A at ang pinakamababa naman ang kanyang botong nakuha ay mula sa ARMM. Ito namang si Senator Grace Poe ay nakakuha ng 18% o ito yung kanyang pinakamataas. Nakuha niya yan sa Calabarzon Region. Sinusundan niya ng 17% mula naman sa Central Luzon Region, habang pinakamababa naman o nasa 2% lamang yung kanyang nakuhang boto sa Cordillera Administrative Region. Ito namang si Vice President Jojo Marbinay, pinakamataas ang kanyang nakuhang boto o 19% sa Calabarzon Region. Sinusundan niya ng 13% sa Region 3 at gayon din sa National Capital Region, habang pinakamababa naman ang kanyang nakuhang boto o katumbas lamang ng 2% sa Region 11 o Davao Region. Ito namang si Senator Miriam Defensor Santiago, nakuha niya ang pinakamataas na boto o katumbas ng 24% sa National Capital Region. Sinusundan naman niya ng 18% sa Region 4A o Calabarzon, habang nakakuha naman siya ng pinakamababang boto sa overseas absentee voting. Dito naman, Angela, sa Vice Presidential race, nangunguna nga si Vice Presidential candidate Leni Robredo, pinakamataas ang kanyang nakuhang boto sa Region 4A. Siya ay nakakuha ng 14% at sinusundan naman niya ng Region 5 o Bicol Region, yung kanyang area, ay nakakuha siya dyan ng 11%, habang pinakamababa naman o nasa 2% lamang ang kanyang nakuhang boto sa Region 1 o Ilocos Region. Ito naman si Senator Bongbong Marcos, pinakamataas ang kanyang nakuhang boto sa National Capital Region, gayon din sa Central Luzon na umabot ng 16%. Sinusundan niya ng Region 4A na nasa 14%, habang pinakamababa naman ang kanyang nakuhang boto sa may Zamboanga Peninsula. Ito namang si Senator Alan Peter Cayetano, ang pinakamataas na boto na kanyang nakuha o 19% ay natanggap niya yan sa Davao Region. Sinusundan niya ng 15% sa Central Visayas at pinakamababa naman sa ARMM. Si Senator Cheese Escudero, pinakamataas ang kanyang nakuhang boto o pinakamarami sa Region 4A. Sinusundan niya ng 15% sa Central Luzon, habang pinakamababa naman ang kanyang nakuha sa may Soc Sargent Region.
Si Senator Antonio Trillanes nakakuha ng 14%, yan ay sa Calabarzon area, habang 12% ang kanya nakuha sa may Central Luzon at pinakamababa naman o nasa 2% lamang sa Cagayan Valley. Samantala, ang nasa pinakahuling pwesto sa mga oras na ito sa Vice Presidential race, si Senator Gringo Nasan, pinakamataas ang kanyang nakuhang boto sa Region 4A at sinusundan naman niya ng 10% sa Region 3 at National Capital Region, habang pinakamababa naman ang kanyang nakuha sa Caraga Region. Angela, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pag-encode ng PPCRB volunteers dito sa mga kopya ng mga election returns na nakarating na dito sa kanilang command center. Yan ay para ma-counter-check o maitali nga kung malaman kung tali nga ba itong nasa transparency server, gayon din yung magiging kabuuang ulat dito sa election returns. At yan muna ang latest live mula dito sa PPCRB Command Center. Ako si Joanne Nano para sa Pollwatch 2016, ang UNTV Special Coverage. Maraming salamat sa iyo, Joanne Nano, live na nag-ulat mula sa PPCRB Command Center. Nagwagi sa best of 5 toss coin si Johnny Villanueva laban kay Jim Valero upang pagpasyahan kung sino sa kanila ang nanalo bilang mayor ng Bocaue, Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sa isang pambihirang pangyayari sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas, nagwagi si Johnny Villanueva sa mayoralty race sa Bocaue, Bulacan sa pamamagitan ng toss coin. Tinalo ni Villanueva sa toss coin si Jim Valerio matapos na magtabla sila sa bilang ng nakuwang boto. Isinagawa ang makasaysayang toss coin kaninang pasado 1:00 ng hapon ng Election Board of Canvassers. Batay sa COMELEC Resolution number 10083, sakaling magtabla ang dalawang kandidato ay ire-resolve ito sa pamamagitan ng palabunutan o toss coin. Best of 5 ang toss coin ni Villanueva at Valerio. Si Municipal Election Officer Deo Gracias Danao ang nagsagawa ng toss coin. Ako pa rin yung nag-invite doon sa mga sa media dahil gusto ko maging transparent din ako at saka para makita ng bayan na wala kaming ginagawang pandaraya dito. So honest in goodness, clean, transparent and credible election yung ginawa natin. Ang nanalo sa toss coin na si Villanueva ay kapatid ng dating mayor ng Bocaue at senatorial candidate na si Joel Villanueva. Matapos ang punong-puno ng tensyon na toss coin, ay kaagad na napaiyak at nagpasalamat sa Diyos si Mayor Johnny Villanueva. Hindi po ako makapaniwala sa nangyari dahil sa simula pa man ay nakikita ko ang ganitong kaganapan sa ating bansa kung saan magtatakla ang dalawang naglalabang kandidato. Consider ko na napakalaki po ng aming bayan. Hinarap po natin ang tapang naman po ang hinatnan ng Moscow na ito. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Nahalal naman sa ikalawang termino bilang alkalde ng Maynila si Joseph Erap Estrada. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Opisyal nang idineklara ng Manila City Board of Canvassers bilang nanalong alkalde ng lungsod para sa kanyang ikalawang termino si Joseph Erap Estrada. Matapos ang mahigit 17 oras na canvassing ng mga boto, ay nakakuha si Estrada ng 283,149 votes mula sa 6 na distrito ng Maynila. Samantalang ang kanyang mahigpit na katunggali na si Alfredo Lim ay may kabuuang 280,464 votes. Higit 2,600 lamang ang lamang ni Estrada kay Lim. Kumpara noong nakalipas na 2013 elections, mas mahigpit ang naging labanan sa pagkaalkalde ng lungsod ng Maynila ngayong taon. Ang running mate naman ni Estrada na si Hani Lacuna ay iprinoklama ring vice-alkalde at may kabuuang boto na 268,969 votes. Ngayong taon, 78.45% ang voters turnout sa Maynila. Nangangahulugan ito na kulang 210,000 na mga rehistradong botante ang hindi nakaboto kahapon, bunga ng iba't ibang kadahilanan. Ayon kay Estrada, uunahin niyang asikasuhin sa kanyang ikalawang termino ang peace at order situation ng lungsod. May mensahe rin ito para sa nangunguna sa presidential race na si Mayor Rodrigo Duterte. As a president, we must look after for the greater good of the greatest number
And that is the poor people, the greatest number, the poor people. We should concentrate on how to uplift the standing of our poor people. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Samantala, tiniyak ng Department of Education o DepEd na makukuha kaagad ng mga guro na nagsilbing Board of Election Inspectors o BEI ang kanilang honorarium. Ito ang balita ni Monokson. Nagpasalamat ang Department of Education sa lahat ng mga guro sa buong bansa na tumayong Board of Election Inspectors o BEIs. Ikinatuwa rin ng DepEd na wala naging aberya o napaulat na nasaktang BEI sa mga election watch list area na tinukoy ng Commission on Elections. Umaabot sa mahigit 400,000 na mga guro ang nagsilbi bilang BEI, support staff at supervisor sa buong bansa sa katatapos na eleksyon. Wala rin isa man sa mga BEI ang nangailangan ng legal assistance. Ayon kay DepEd Secretary Armin Luistro, malaki ang naitulong ng mga guro sa matagumpay na eleksyon. Ginawa ng maayos sa pangkalahatan ng ating mga BEIs at karamihan dyan ay mga guro yung kanilang trabaho. No? At kung hindi nila yung ginawa ng maayos, palagay ko ngayon minomonitor pa natin yung mga hindi nakakapag-submit nakakapag-transmit ng kanilang data. No? Siniguro rin ng DepEd na agad makukuha ng mga guro ang kanilang honorarium na 4,500 pesos sa pamamagitan ng ATM at cash card. Naglaan ng COMELEC ng 30 million pesos para sa honorarium ng mga guro. Samantala, hiniling ng DepEd na limitahan lamang sa susunod na eleksyon ang mga taong gagamit sa isang vote counting machine. Ayon sa karanasan ng mga guro, bagamat brand new ang mga VCM, hindi na maiwasan na magkaproblema ito dahil sa dami ng mga gumagamit nito. Hiniling rin ng DepEd na maisama na ang mga shopping mall bilang polling precinct sa susunod na eleksyon upang hindi mahirapan ang ilang matatanda sa pagboto. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Umabot na sa 72 ang election-related incidents sa buong bansa ang nakumpirma ng Bantay Karapatan sa Halalan ng Commission on Human Rights o CHR. Sa bilang na ito ay 30 ang namatay habang 22 naman ang sugatan. Sa ngayon ay may 62 kaso pa ang iniimbestigahan ng CHR kung saan 36 ang namatay at 8 ang sugatan. Bukod sa harassment at violence ay nakapagtala rin ng grupo ng 150 vote counting machine o VCM na pumalya at maging ang mga vote buying sa ilang lugar. Samantala, alamin naman natin ang mga pangyayari sa Mindanao Region mula kay Joey Domingo live. Joey, go ahead. Maraming salamat, Attorney Reg. Narito na ang mga balitang ating nakalap mula sa ilang bahagi ng Mindanao para sa 2016 special election coverage. Mananatili pa rin kinatawan ng Davao City District sa Kongreso sina Congressman Carlo Nograles at Alberto Ungab matapos manalo sa halalan. May report si Janice Inhente, live. Janice? Yes, Joey, mananatili sa kanyang pwesto si Carlo Nograles bilang member of House of Representatives matapos siyang manalo ngayong eleksyon. Nakakuha si Nograles ng 198,304 votes habang si Maylene Garcia naman ng 2nd District ay nakakuha ng 148,509 votes at si Albert Ungab naman ng 3rd District ay may 140,389 votes. Sa 1st District naman ay nanalong kontihal sina Mabel Acosta, Melchor Kitain, Edgar Ibuyan Jr., Rhea Robredo, Bonifacio Militar, Lito Avellera, Joan Bunguyan at Pilar Braga. Sa 2nd Congressional District naman, si Marie Salvador Abella, Cherry Bunguyan, Alrayan Alejandre, Danny Dayanghirang, Dante Apostol, April Dayap, Jimmy Torreza at Islado Mahipos. Sa 3rd District naman, si Didoy Ortiz, Bongbong Advincula, Cocoy Zozobrado, Petite Principe José Villafuerte, Conde Baluran at Rene Elias Lopez. Para naman sa pwesto ng pagkamayor at vice-mayor, nanguna si Inday Sara Duterte na may nakuhang 572,083 votes, habang si Pulong Duterte naman ay may botong 518,237 votes. Matapos ang proklamasyon ay tinapos na rin ang canvassing ngayong araw at inaasahang muling magre-resume bukas ng umaga. Hindi pa sila na ay
ngayon, dahil may mga distrito pang hindi nakakapag-transmit ng election results. Bukas inaasang isasagawa ang proklamasyon sa magkapatid matapos ang canvassing sa lahat ng boto. Joey? Daghang salamat, Janice Inhente. Formal na ring idineklara ng COMELEC ang pagkapanalo ni incumbent Zamboanga City Representative Celso Lobregat at Mayor Beng Climaco matapos ang isinagawang bilangan ng boto kanina. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento. Live! Dante? Yes, maayong gabi, Miss Joey. Matapos nga ang mahaba-habang paghihintay ay natapos na ang canvassing ng lahat ng election results sa dalawang distrito ng Zamboanga City pasado alas 4 ngayong hapon. Matandaan sinimulan ang canvassing ng mga election results kahapon pa ng gabi, ngunit natagalan dahil sa dami ng hindi nakapag-transmit. Batay sa inilabas ng COMELEC na final official results, nanguna si incumbent Mayor Beng Climaco na nakakuha ng kabuuang 175,746 na mas mataas sa mahigpit nitong katunggali na si dating City Police Director Retired General Mario Yanga na nakakuha lamang ng 63,264. Samantala, Ms. Joey, panalo rin ang katandem nito na sa pagka-bise na si Cesar Etoralde. Panalo rin si incumbent 1st District Representative Celso Lobregat na may kabuuang 62,218 garnered votes. Samantala, talo naman si 1st District Congresswoman Lilian Nunio kay Manex Dalipe na baguhang kandidato. Alas 5 ngayong hapon, Ms. Joey, ay formal lang na iproklama ang mga nanalong kandidato kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagpasalamat ang mga ito sa kanilang mga taga-suporta at umaasang patuloy ang kanilang pagtitiwala sa kanila. Umaw ka lang atong update mula dito sa Zamboanga City. Balik na rin mo, Ms. Joey. Daghang salamat, Dante Amento mula sa Zamboanga City. Hindi pa rin naipapadala sa server ng COMELEC ang election results sa isinagawang canvassing sa Cagayan de Oro City dahil sa problema sa koneksyon. Mula sa Cagayan de Oro City, may report si Weng Fernandez. Live! Weng? Yes, Joey, magandang gabi. Pansamantalang sinuspindi ng Board of Canvassers ang bilangan ng boto dito sa Cagayan de Oro City kagabi. Ayon kay Attorney Joseph Dexter Nagsalon, ang election officer ng COMELEC sa CDO, nagkaroon ng problema sa connection ng server sa COMELEC kung kaya hindi nakapag-transmit ng election results kagabi. Ayon kay Nagsalon, humingi na sila ng tulong mula sa National Technical Center sa Manila kaugnay ng problema, ngunit hanggang ngayon ay mabagal pa rin ang transmission ng election results. Sa kasalukuyan ay nasa 25% pa lang po o katumbas ng 800,000 ang naitransmit na naboto out of 300,000 voters. Nagdagdag pa ni Nagtalo na abutin ng madaling araw ang transmission ng kabuang bilang ng mga boto. Inyip naman at pagod ang naramdaman ng karamihan sa ating mga kababayan na mga Cagayano na naghihintay na maiproklama ang lokal na mga kandidato. Balik sa iyo, Joey. Daghang salamat, Weng Fernandez mula sa Cagayan de Oro City. Inanunsyo na ng COMELEC ang mga nanalong lokal na kandidato sa General Santos City, kabilang na ang kapatid ni Congressman Manny Pacquiao na tumakbo sa pagkakonsehal. May report si Hil Salazar. Live. Yes, Hil. Yes, Joey, na iproklama na ng COMELEC ang mga nagwaging kandidato sa General Santos City matapos ang isinagawang canvassing ng mga boto kanina. Mananatili pa ring mayor ng lungsod si Ronel Rivera pati na ang kanyang bise na si Sherlyn Banyas. Umakot si Rivera ng 117,120 votes habang si Banyas naman ay nakakuha ng 109,917 na boto. Kabilang naman sa 12 councilors na nahalal sa lungsod ng General Santos ay ang kapatid ni Congressman Manny Pacquiao na si Bobby Pacquiao. Pumangalawa si Bobby na nakakuha ng 95,092 votes na sinundan ng 96,060 votes ni Elizabeth Bayroy Bagonok sa unang pwesto. Kasunod ni Bobby Pacquiao sa mga nagwaging councilor sina Rosalia Nunez, Odiok Atcharon, Dominador Lagare III, Franklin Dacal, Shandy Lido, Jose Admar Yumang, Van Congson, Lourdes Lulu Casabuena, Ramon Malisa at Brix Titan.
Matapos ang proklamasyon ay nag-adjourn na rin ang canvassing sa sangguniang panglungsod. Yan muna ang ating update mula rito sa General Santos City, South Cotabato. Hil Salazar para sa Poll Watch 2016 UNTV Special Coverage. Daghang salamat, Hil Salazar mula sa General Santos City. Yan muna ang mga nakalap na balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Joey Domingo para sa Poll Watch 2016 UNTV Special Coverage. Maraming salamat, Joey Domingo, nag-uulat ng live mula sa Davao City. Sa ibang balita, inaasahang may poproklama na ngayong gabi ang mga nanalong local candidates sa Quezon City. Mula sa Quezon City, itong balita ni Grace Casin live. Grace, what took the delay? Attorney Reg, matapos nga ang ilang araw, halos 2 araw na canvassing kasama ang ilang mga aberyang naranasan, natapos na rin ng City Board of Canvassers ng Quezon City ang pagbibilang sa lahat ng boto dito sa Quezon City. Alas 4 ng hapon kanina lang makuha ng City Board of Canvassers ang 100% transmission mula sa 1,652 na presinto sa Quezon City. Nasa 200 mga presinto ang manually transmitted matapos magkaaberya ang kanilang electronic transmission. Ang isang VCM naman sa Precinct 824 sa Barangay Old Balara ay aksidenteng nabura ng technician ang lahat ng laman ng memory card. Kaya naman kanina nirefeed ang lahat ng mga balota sa VCM para makuha ang bilang ng boto. Ayon sa chairman ng City Board of Canvassers, napagkasundoan ng Quezon City Council na makuha nila ang 100% na bilang ng mga boto. Nais daw nila na mabilang ang bawat isang boto ng mga botante sa Quezon City na nagtiyagang pumila ng mahaba at mainitan. Sa official count ng Board of Canvassers ngayong hapong ito, nakakuha ng 729,917 si incumbent Mayor Herbert Bautista. Pumapangalawa ang kanyang kalaban na si Leon Peralta na nakakuha ng 35,087. Sa Vice Mayor naman, nakakuha pa rin ang pinakamaraming boto si incumbent Vice Mayor Joy Belmonte na nasa 736,274. Pumapangalawa si Henry Samonte na may 26,254. Sa first district naman ng Quezon City, nanguna sa bilangan si dating kongresistang Bingbong Crisologo na nakakuha ng 81,799. Pumapangalawa ang kasalukuyang kongresista ng first district na si Boy Calalay na may 57,056. Wala namang kalaban si Winnie Castelo na nakakuha ng 172,001 sa second district ng Quezon City. Ang third district ng Quezon City naman ay wala ring kalaban si Jorge Banal na nakakuha ng 79,579. Ang 4th District ng Quezon City nangunguna pa rin si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na nakakuha ng 115,007, sinusundan ni Hans Palacios na 6,900. Sa 5th District ng Quezon City, walang kalaban si Alfred Vargas na nakakuha ng 137,946 at wala rin kalaban si incumbent congressman ng 6th District ng Quezon City na si Kit Belmonte na nakakuha ng 102,171. Attorney Reg, alas 4 nga kaninang hapon nang makuha nila ang 100% transmission ng lahat ng boto sa Quezon City at ngayon naghahanda na sila dahil inaasahan ang proklamasyon mamayang alas 7 ng gabi. Attorney? Maraming salamat, Grace, kasi nag-uulat ng live mula sa Quezon City. Nagsimula naman na o nasimulan na ng National Board of Canvassers or NBC ang canvassing sa mga boto para sa senatorial positions at party list. Mula sa PICC Pasay City, ito ang balita ni Victor Cosare live. Victor, go ahead. Pagkatapos ng executive session, sinabi ni COMELEC Commissioner Christian Robert Lim bilang protocol, bago bilangin ang isang certificate of canvass, tatawagan muna nila ang election official kung saan ito galing upang makumpirma kung totoong nakapag-transmit na sila ng COC. Kasunod ito ng insidente na may nakita ng datos galing sa Davao del Sur sa Consolidation and Canvassing System, gayong ayon sa Provincial Election Supervisor, hindi pa sila nakapag-transmit ng certificates of canvass. Ayon kay Lim, ang paliwanag ng Smartmatic, ang nakitang certificate of canvass ay hindi official data
kundi test results lamang na hindi nabura noong sinubukan ang bagong format ng Certificate of Canvass gamit ang CCS. Ayon sa NBOC, hindi ika-canvass ang nasabing COC na may 1,977 votes at hihintayin ang official COC galing ng Davao del Sur. Pasado alas 2 naman ng hapon nasimulan ang canvassing at sa mahigit 160 COCs na bibilangin ng NBOC, 27 COCs na ang natatanggap kaninang pasado alas 4 ng hapon. At as of 5:30 p.m., 17 na ang nakakanvas, partikular ang galing sa San Juan City, Yangon sa Myanmar, Prague, Czech Republic, Buenos Aires, Vatican, Romblon, Lapu-Lapu City, Tarlac, Zambales, Singapore, Baguio City, Spain, Batangas, Cebu City, Biliran, Kingdom of Bahrain, at Taguig and Pateros. Upang mapabilis ang proseso, hindi na binasa isa-isa ang botong nakuha ng isang kandidato o party list na nakapaloob sa COC, kundi ipinakita na lamang ito sa kanilang mga kinatawan at maaaring kunan ng picture. Batay sa procedure, kung walang objection ang kinatawan ng mga kandidato sa isang COC, aaprubahan na ito ng NBOC upang maisama sa tabulation. Sa mga binuksan ng Certificates of Canvass, wala namang naghain ng objection mula sa mga partido. Angela, sa ngayon naka-recess ang canvassing at magre-resume ito mamayang alas 8 ng gabi. And so far, sa nakuha nating pinakahuling data, nasa 29 certificates of canvass na ang na-review, na-canvass at naaprubahan na ng National Board of Canvassers. Angela? Maraming salamat sa iyo, Victor Cosare, live na nagulat mula sa PICC. Samantala, nakapagproklama na ng mga nanalong kandidato sa lalawigan ng Sorsogon habang delayed pa rin ang canvassing sa ibang lalawigan. Yan at iba pang update sa resulta ng halalan sa Bicol Region mula sa ulat ni Alan Manansala, live. Yes, Alan. Angela, maraming salamat. Narito ang latest kaugnay ng resulta ng halalan dito sa Bicol Region. May bago ng gobernador ang lalawigan ng Sorsogon matapos formal ng iproklama ng Provincial Board of Canvassers, si Bobit Lee Rodrigueza, na nakakuha ito ng 54.92% ng kabuuang election turnouts ng lalawigan habang 27.32% lamang ang nakuha ni Ronald Año Nuevo. Idineklara namang nanalo bilang Vice Governor si Esther Hamor na nakakuha ng 71.75% ng mga boto. Una nang nakaranas ng delayed of canvassing ang lalawigan dahil sa problema ng transmission sa tatlong bayan. Sa Camarines Norte, hinihintay pa ng Provincial Board of Canvassers ang resulta ng halalan mula sa mga bayan ng Binsus at Labo upang makapagproklama ng mga nanalong kandidato sa nasabing lalawigan. Naantala kagabi ang canvassing ng Provincial Board of Canvassers dahil sa nagkaproblema sa internet connection o transmission signal. Sa assessment naman ng Camarines Norte Police Official Office, naging tahimik at payapa ang eleksyon dito sa probinsya ng Camarines Norte. Samantala, naging napakabagal naman ang canvassing ng election results sa Camarines Sur. Ito ay sa kabila ng 31 sa 37 munisipalidad ang mabilis na nakapag-transmit ng election results. Sa katunayan, nasa 10 munisipalidad pa lamang ang nababasang resulta ng PBOC officers sa loob ng 3 oras. Hanggang sa oras na ito ay ang boto mula sa 20 munisipalidad pa lamang ang nakakanvas habang nasa 4 na munisipyo pa ang hindi na nakakapag-transmit ng election result. Paliwanag ni Provincial Supervisor Attorney Romeo Serrano, nagkaproblema sa ginagamit na SD card sa mga bayan ng Bula at Lagunoy habang consolidation at canvassing naman ng vote counting machines ang naging problema sa Calabanga at Tinambak. Posible umanong maantala ang pagdedeklara ng mga nanalo sa provincial level kung hindi maibibigay sa kanila ang kompletong canvassing results. Hindi rin tiyak kung agad na maisasaayos ang problema sa naturang mga munisipalidad. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Bicol Region. Angela Marahay Nabanggi. Maraming salamat sa iyo, Alan Manansala, live na nagulat mula sa Camarines Sur. Naiproklama na rin ang mga nagwaging kandidato sa lalawigan ng Laguna sa pangunguna ni incumbent Governor Ramil Hernandez. Ito ang balita ni Sherwin Colobong.
Kabilang si incumbent Governor Ramil Hernandez sa mga naiproklamang kandidato na nanalo sa halalan sa Laguna. Tinalo ni Hernandez ang mag-amang Emilio Ramon Ejercito III na mas kilala bilang George E.R. Ejercito at George Antonio Ejercito sa pamamagitan ng 603,182 votes. Noong 2010 elections, tinalo ni E.R. Ejercito sa gubernatorial race si Hernandez. Si Hernandez na nanalo noong 2013 bilang vice-gobernador ay umupong gobernador ng Laguna noong July 2014 matapos mapatalsik sa pwesto si Ejercito dahil sa kasong overspending sa election campaign na isinampa ni 4th District Congressman Egay San Luis. Panahon na po ngayon ng trabaho at pagkakaisa at yung pong proseso ng pagpili ay natapos na. Kagaya po ng mga naipangako ko nung panahon ng kampanya, hindi po tayo sisira, hindi ko po kayo bibigoin. Bukod kay Hernandez, naiproklama na rin ang incumbent Vice Governor na si Atty. Karen Agapay at ang mga nanalong congressman sa 4 na distrito ng Laguna. Ang unopposed na sina Arlene Arcilla sa unang distrito at Jun Chipeco sa 2nd distrito. Nagwagi naman laban sa kanyang 3 katunggali si Sol Aragonay Sampelo sa 3rd district habang nanalo si Benji Agarao laban sa 2 niyang katunggali para sa 4 na distrito ng Laguna. Ayon sa COMELEC, naging mapayapa ang halalan sa Laguna bagaman nagkaroon ng mga nasirang vote counting machine at may mga naitalang lugar na kabilang sa area of concern ng PNP. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Nasa 70% na ang ginagawang random manual audit sa mga balota ng 4 na napiling presinto sa Makati. At sa ngayon ay nagtutugma naman ang mga resulta ng electronic counting sa manual audit. Mula sa Makati City, ito ang balita ni Aiko Miguel, live. Yes, Aiko. Magandang gabi, Monica, at magandang gabi sa ating mga kasambahay. Ikinatuwa ng mga nagsagawa ng random manual audit sa 4 na polling precinct sa Makati na wala namang naging aberya sa ginawang auditing. Sa ngayon ay kompleto at tapos na ang random manual audit dito sa Makati. Isinagawa ang auditing upang malaman kung tumutugma ang pagbilang ng vote counting machine sa isinulat sa balota ng mga botante. Sinabi ni Claudio Rojo, Chief School Governance and Operations Division ng DepEd sa Makati, na 100% accurate ang tali ng mga balota at voter's receipt na inilabas mula sa mga vote counting machines. Patunay ito na epektibo ang electronic automated system ngayong eleksyon sa kabila ng nagkaroon ng ilang problema gaya ng mga detektibong VCM at hindi mabasang SD cards. Monica, mas mabilis umano ang ganitong sistema at malalaman kaagad ng publiko ang resulta ng eleksyon. Ayon sa RMAT officials, hindi naman makakaapekto sa final results ang tali ng manual audit, ngunit maaaring magsumite ng ulat at siyasatin ng Commission on Elections kung malayo at kaduda-duda ang resulta ng election returns. Samantala hanggang sa ngayon ay hindi pa na ipoproklama ang nanalong mayor at vice mayor sa Makati City. Sa resulta namang ilabas ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV base sa COMELEC Transparency Server kaninang umaga, nangunguna bilang alkalde ng Makati si Abby Binay na nakakuha ng 153,487 votes laban kay Acting Mayor Kid Peña na may 137,803 votes. Nangunguna naman bilang Vice Mayor ang running mate ni Abby na si Monique Lagdameo na may 166,450 votes at si Rico J. Puno na councilor naman ng Makati. Yan muna ang latest live mula dito sa Makati. Aiko Miguel para sa Poll Watch 2016 UNTV Special Coverage. Maraming salamat, Aiko Miguel. Nag-uulat ng live mula sa Makati City. The week sa unang weekly elimination sa buwan ng Mayo, entry na inawit ni R&B heartthrob Chris Lawrence sa A Song of Praise sa ASOP Music Festival. Ito ang balita ni Aches Carion. Tawarin mo ako, oh aking ama, nasa langit. Nagpapasalamat ang R&B heartthrob na si Chris Lawrence na nabigyan siya ng pagkakataong maging interpreter ng A Song of Praise o ASOP Music Festival. Hindi nalalayo. Tulad yung sinabi ko sa'yo last year, promise ko sa'yo this year mag-interpret ako. And thank you na napakaganda yung song na binigay mo sa akin. Galing. So, ayun, thank you for the opportunity. Ang kanyang inawit na Patawarin Mo Ako ay tinanghal na Song of the Week ngayong linggo.
Ayon sa composer nito na si Fernando Gardon, pinag-aralan niyang maigi ang mga komentaryo ng mga hurado bago niya isinali ang kanyang entry. Bali, pinanood ko po kung paano po yung procedure po sa loob, na paano po yung mga ginagawa at yung mga comments po ng mga judges. So, lahat po yung pinag-aralan ko po. Tinalo nito ang mga awiting Kundi Ikaw ni Bayani Sandigan na inawit ni Rodante Boton at Nais Kitang Awitan ni Joffrey Love Cocos na inawit naman ni Mark Cordovales. Magkakasama naman sa judges table ang mga OPM icon na sina Carlo Orosa, Tina Paner at Dr. Musico Mondel Rosario. Patawarin mo ako, oh aking Ama, nasa langit. Narito ako nagbabalik, naniniluhod, nanangakong hindi nalalayo. Ajes Carion, UNTV News Worldwide. Samantala, narito naman ang reaksyon ng ating mga netizen hinggil pa rin sa eleksyon. Mula sa ating Facebook page, si Eric Quinto, si Poe naka-move on na, si Rojas at Binay din, nag-concede na sila, si Alma nag-conceive na, si Duterte nag-move on na din, ang di pa makapag-move on, yung ibang supporters at critics, #RealTalk, #May 10 na, di ka pa rin niluluwa ng eleksyon. Ang ating kasamang si Miss Pia Cayetano, graceful all throughout. God bless you. I know you will continue to serve our people well. Ang ating kasamang si Jericho Rice Pot Cabbage, isang maginoong pagpapahayag. Cheers for cheese. Ayan. At kasama dito yung larawan ni Cheese Escudero na tinatanggap ko ng may buong pagpapakumbaba ang resulta ng halalan. Ang ating kasamang si Joel Mark Baredo, don't let Miriam concede. Let's give it to her. She has served her countrymen well and has won the hearts of many. At ang ating na mga Twitter account, ang sabi ng ating kasamang si Gino Killiamore, Cheese concedes, probably told himself, lost this election sure, but I still go home to heart. You win in life, good sir. At ang ating kasamang si Renz Daniel De Vera, recount VP, all we see are partial and unofficial votes. May canvassing pa. Ayan. Ang ating kasama si Aika Robredo na anak ni Miss Lenny Robredo. Maraming salamat, sir. I will go to battle with you again any day. I'm sure Papa would have been very proud of you. At ang last na lang natin, ang ating kasamang si Sandro Marcos na anak ni Bongbong Marcos, the vast levels of support we've been getting is incredible. Thank you for not losing hope. #BBM4VP. At yan ang ating entertainment at social media update ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.